Goddamn. Mango Beats. Siyempre, nandito pa rin tayo ngayon sa Wok Grilla and Resto Bar. Maraming salamat sa Wok Grilla and Resto Bar. At siyempre, maraming salamat din sa Aquino family mula sa Pasig para sa pagsuporta sa ating liga. At siyempre, labas na nga rin pala yung merch natin, yung 1870 collaboration with Siren. At ayun, kung gusto nyo makascore, meron tayo dyan, nakalatag tayo sa labas. At muli, shoutout nga pala ulit kay Rayan at kay Odeng, siyempre FRPL. At ayun, at ngayon, para simulan ang laban natin, Siren, magingay para sa paparating na laban, no? Yeah! So, sa kanan ko, Antipolo represent, magingay para kay JRM! Yo, shoutout kay J-Back na nagpapa-shoutout. Sa mga tropa kong pumunta, manalo matalo, lagi nakasuporta. Salamat palagi. Siren, Boss Tyke, Boss Diyos. Kilala niyo kung sino yun. At sa kaliwa ko naman, Taguig represent, magingay para kay Deacon. Grana. At shoutout kay Boss Diyos. At ngayon, nagkaroon sila ng agreement. Piniling mauna ni JRM. 2 minuto dapat. Unang banat. Pakinggan natin, oh. Yeah! Freestyle muna. Tangina. 7 PM yung event. 5 PM nandito ka na, gago. Tanginang to excited. Excited ng matalo. Kasi boss, asan yung manager ng Work Guerrilla? Sakto wala tong trabaho. Baka pwede itong mag-apply. Laging ahead of time. Kaso ngayong gabi, ahead of time din kitang pupugutan time. Pero, ito pala si Deacon. Bakit mukhang dikto? Nagpapakabiko dito. Kasi malagkit yan. Parang dikyak. Parang dikya, kailangan pang ihian para gumaling yan, sampalin ng dikyan. Kupal! Kasi sino ba namang mukhang burat, tas magpapangalan pa ng burat sa pangalan niya? Kasi supot, sa attention na yung uhaw, babalik lang pagkatuli mo'y sungaw. Kasi yung labahan na ginamit mapurul, parang utak mo ulul. Sige, gawin mo lang lahat ng gusto mo na parang kanta ng Shakur kasi Barbie. Darna, kahit magpaka-Captain Barbell. Tapos tinapat sa lalaking Captain Marvel. Anong silbi nitong Anong silbi nitong Mars Rabilos kay Stanley ng Marvel? Stanley ng Marvel. Kasi di ka mo kang burat. Sige nga. Kahit sabihin mong hindi, di mo yan matatanggi. Kitang-kita yung lambe sa lawlaw niyang mga pisngi. Hanip kasi na pisngi yan. Kasya pa, 2 muka. Ganon pa rin resulta. Pag sinuntok kita sa baba, sa pisngi mo pa rin ang tama. Taragis na pisngi yan. Parang tokoyaki sa sobrang maga. O taragis, tokoyaki. Mukhang kailangan pang ipatato sa noo para lang may makakuha.
Yung pisngi niya sobrang floppy. Pwede nang suotan ng bra sa sobrang bouncy. Kasi yung pisngi niya sobrang... Kasi yung pisngi niya sobrang floppy. Pwede nang suotan ng bra sa sobrang bouncy. Kung magdo-donate ka ng pisngi, unahin mong bigyan si Marcher! Ang sarap mong sampal-sampalin, sige sabihin mo, slap me daddy. Sa daming layer, parang maskira ni Scooby-Doo at Shaggy. Na-curious tuloy sa'yo bigla si Boss Husky. Kung pwede niya daw palahian sa'yo mga alaga niya na baboy. Kasi isang pisngi pa lang, 10 kilong sisig na magagawa. Kaso yung side effect, maliit yung katawan tapos sobra sa mukha. Puta pare ang dala. Di ko titigilan yan hanggang sobrang mamaga. Tingnan nyo, nangangamatis. Pero wala dong double meaning pag sinabi kong kamatis. Pero sisiw lang sa akin to. Kasi nga machik. Sobrang tambok ng pisngi. Ang sarap sampalin ng... Pero graduate ka na pala. Congrats! Welcome sa mundo ng mga unemployed, boy. Kung ako sa'yo, manatili ka na lang na patukan at full-time na home, boy. Kasi di bagay sa'yo mag-angas-angasan kasi ang cute ng pisngi mo. Ganto result kapag nagsibakan si Mrs. Pop at si Nemo. Mukha kang toddler na pabibo sa harap ng lasenggo mo na tito. Sobrang weirdo, neto ni Gago pinang-pepesyal niya yung dildo. Talagang iiyak si kuya pag umiral pagkasay ko. Literal na sis this moment pag sinipsip ko yung utak mo na parang CSO. Teka, wala na bang plano na promeno? Di pa ako nagsisimula, ito pa lang ng yaking bueno. Di ako tumatanggi sa buena mano. Punch ko ay automatic at tanong kayanin mo kaya pag mano-mano. Tama na ang selfie bars na hindi gets ng mga tao. Pakitaan mo ako ng bago. Ngayon pinakita ako sa'yo na ganito mag-multi. Dulis. Pakinan ko yung bento no? Unemployed law ako. Bobo. Ang ina mo, hindi ako unemployed, kakamay di ko lang ng ID ko. Nakinan ko, ano sabi niya? Maaga daw ako dumating. Pauso. Hindi ako excited, tangina mo, gutom ako. Gago. Tapos floppy daw yung mukha ko. Ayan, floppy yung mukha ko. Tanginang kit ko kaya. Floppy yung mukha ko, parang tiwok ni mama mo. Tangina mo, ang haba mong mag-set up. Nakasalang ka na ng hakbang baitang pero di ka pa rin nag-step up kasi ang boring mo noon. Dapat wala ka na sa list. Nung pinanood ko laban mo, para akong uminom ng sleeping pills kasi nakakaantok mga rounds mo. Dapat sa'yo tinutuluyan. Tapos isisisi mo sa tao kung bakit ka tinutulugan. Paano? Nag-post yan. Nagre-reklamo, sabi niya. Overtime na nga eh, tinulugan pa. Ano bang pinagtataka mo, Brad? Talagang pagtapos ng mahabang OT, sunod noon ay power nap, Tangina, diba? Sunod noon ay power nap. Tangina to, galit na galit no? Galit na galit ka, pre? Gusto mo kami hindi matulog sa road mo, sana pinabatak mo kami. Sana pinabatak mo kami. Gusto mo kami hindi matulog sa roads mo, sana pinabatak mo kami at pag tayo ay paluna, papahanap kita ay ghetto para mas exciting. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla kitang aayain na mag-jogging. Ano, basag ba? Basag. Kaya pakiluser, bibigyan kita ng warning alert na dito sa Siren, kami yung batas persona ng grata. Hindi kami nag-welcome ng tulad ng rapper na introvert. Kasi pag nag-speak yan ng lines, kala mo nagri-ritual. Gago, di kami sa UP Live. Ang cute mo mag-rap tuloy, no? Ikaw lang pwedeng makarinig. Kaya dapat di ka na sinali. Total wala ka naman talent. Dahil sa gagong to, yung Siren, muntek na maging silent. Dahil sa gagong to, yung Siren, muntik na maging silent. Tapos yung laban nila ni Golib.
Tangina, ang tahimik ng paligid, dude. Alam mo, sabi sa akin ni Boss Josh, tangina Dikon, munti ko na i-upload yun ng nakamute. Speaking of Golib, Tol, hindi ka man lang ba nahihiya? Dahil alam kong alam namin na dapat talo ka sa kanya o ano. Seryoso ba, pre? Tinanggap mo pa rin kahit ikaw yung tagilid at alanganin. Uuwin luhaan dapat yung susumangin. Sumakapal yung mukha mo para lunukin yung panalong, hindi para sa'yo nakakain. Kaya yung hustisya para ay Golib, di na napakinggan. Malamang may problema na mga hearing nyo. At wala bang nakaisip na pag binasahan to ng Miranda rights, doon ka lang magkakaroon ng karapatan na manahimik. Kung ka lang magkakaroon ng karapatan na manahimik, kaya ang eksena parang Bradley lang kay Pacquiao pagkat bugbog si Gago, hindi man nakatulog. Panalo ka lang sa judges tool, pero talo ka sa bilang ng suntok, kaya sige, ibita na. Sa Golib, bigaw yun lang, ibabog yung ako naman magbibigay ng Golib sa ulo bilang Halo. Pagtapos kitang patayin ngayon, kaya kung magrarap ka lang ng low volume, hoy bobo, tigil na. Pagkat mangingibabaw pa rin itong bully sa Silent Boys, Shoyu Ishida. Mga lumbanan! Tangina nito, talo daw ako kay Golib. Ginagawa mong bobo mga hurado. Mag-sorry ka kasi hurado doon sinulis. Tapos yun, gutom daw siya kaya siya maaga. Kay Geto ko na, yung info kay Geto ko nalaman. Kaya ka pala pumunta na maaga kasi may libre na hapunan. Tangina, sabi ko na nga ba, anggulo sa sobra sa oras. Sobrang predictable mo naman, Brad. Akala mo siya di tinutulugan ng crowd. Hoy, Jigglypuff! Mamaya sa akin ka mag-open mic, bibigyan kita ng unlipop! Tignan mo, no, freestyle pa lang. Mike. Yeah. Wala pala eh. Yeah. Puta dik. Yun na yun. Talo na naman. Paalala ko lang, Tito D, ha. Pag natalo ka pa dito, pangatlong beses mo na yan. Yan hindi yan bunga ng kapabayaan. Sanhiyan ng katangahan. Panay tanggap ng laban, di naman kayang panindigan. Kasi ngayong Agosto, dalawa daw kanyang laban. Eh, ano naman? Malakas ka na niyan. Batang ina ka! Gusto mo yan! Ano para pag tinalo may dahilan? Kaso malas mo lang! Kasi ngayong Agosto tinapat ka sa katapusan! Sa katapusan! Kasi panay tanggap ng laban. Buti sana kung hindi nagkakalat. Piling malakas. Itong labor, nag-double time tas overtime kaya mukha niya nagmanas. Tas nakaka-alarma na natin mo pang sumali ng turna. Ang dumi na ng standing, panay talo siya sa laban. Itong pusing pakalat-kalat, turna kinailangan. Pero wag kang mag-alala, ako magsisilbi mong guide. Yung inakala niyang warm up bago turna, nauwi sa suicide. Nauwi sa suicide. Ito warning bago tour niya. Rekta pag landing ng plane kung mga bara, kaya all 911. Kaso 911 yung dumating, ito yung sinasabi ko nung una sa kakapilit mo mag-tour na naging iyong katapusan. Grabe kasi magpiling. Akala niya wala na siyang kasing. Pues makakaramdam ng sakit itong kumakasta na magaling. Pero maiba. Di ba IT ka? Kaya pala, medyo kahawig mo si Pennywise ng hit. Nabulaga ka ba? Kaysa pagpipilit maging matalino, nagmumukhang payaso na. Pero teka. Nagmalik mata. Yung akala kong si Pennywise si Macdo lang pala. Kaya pala. Abracadabra, sobrang easy, chinibog ko lang tong mila. Sa asin pa nag-asim. Ngayon nang lalamig, bigyan ng Jackie Chan na parang Kuya Will. Hepe! Sa pa, hepe!
Ah! Ano, Dick? Kaya pa? Kasi pusi ka. Kasi ginagawa niyang bara sa rap battle mga reporting niya sa school. Nagbabanggit ng AI, dialogue. Feeling niya ang cool. Feeling mo cool yung gago ka. Akala mo ang tindi. Ang masasabi ko, pwede ka nang magbigti. E di sige, subukan nga natin. Itong bara kong sinulat, sa HTML ko pa binuo para ipakitang ikaw ay weak. Sa sobrang perfect na mga bara, parang utak ko naka-autoscript. Pag sinabi kong JavaScript, maiintindihan ba nila? Kung Javarize, pwede pa. Teka, Ali ba? With siomay, ganun kasi tanga ka. Hindi yung nagpipiling kang matalino. Kasi sa pagiging IT, proud na proud tong si Gago. Ang dami-daming sinasabi wala ka namang trabaho. Dami-dami sinasabi. Tapos lang trabaho. Kasi reality check. Imbis na maghanap ng trabaho, inubos oras niya sa battle rap. How ironic na ang dami mong ang laban, pero wala ka namang perang makapkap. Ang angas naman ng mindset mo, Brad. Inasa na sa battle rap, kanyang pag-angat. Hindi naman ako tutol sa pangarap mo, pare. Pero ito lang ang aking masasabi. Hindi porkit gusto mo, madali na lang na mangyayari. Pangalawang banat! Tangina to. Katapusan ko na daw. Sabi nito. Tangina. Katapusan ko na daw. Sabi ni Tanga. Tangina, hindi ka marunong magbilang, may 31 pa. Tangina, tas inupo na pa yung pagsali ko sa ibang liga. Bobo ba yan? Porkit na nakapag-FRBL na ako, ayun, no, doon ka mag-tryout sa harap ni Rayan. Gago. Game? JRM? Di basa dyan, Jeram. Kapikat na kalat. Jeram, kaya body bag na kagad. Ang inaalam ba nila na nakakadiri ka? Siya lang yung battle MC na nag-spit gamit laway ng iba. Real talk. Kasi galing kay Six Threat Shaboy Rap yan yung kinuha para sulat niya magkaroon ng essence. Pero kahit flip-top na galing mga bara mo, hindi pa rin nag-make sense. Tangina, yun lang siya nakaka-technical. Butas na yung dibdib-dibol sa pick. Malinis rin na ba? Tangina, ano-ano na lang no? Magnanakaw ka ng bumbilya, kaya paano mo kami papaniwalain kung gumamit ka ng ibang utak habang ginamit namin yun sa amin. Kaya malayo, agwat natin. Kasi pag ako nagsulat, di na ako kontento. Nire-revise para pasok pa rin sa taste. Habang ito nood, sabay rewrite. Literal na paraphrase. Kaya alis, kami malabong ma-amaze. Tandaan mo magkaiba yung kahulugan kapag sinabing inspired. Sa tulad mong copy-paste. Kaya ang ganon, dapat ka nang tanggalin at tangkate mo sa ulo at sa panggagaya mo, mape-plagiarize pa yung siren na parang tambay kap. Tangina. Kasi na ako yung linya ni Apex. Parang bote lang ng ketchup. Kay Apex galing yun. Tangina ito, nila ako may linya ni Apex. Tingin mo meron kang originality. In-speak niya pa sa live. Ano ba si J-Bot G? In-speak niya pa sa live. Ano ka si J-Bot G? Tangina mo, bobo talaga to no? Ang laki ng tiwog mo, sarap mong pasubukan ng burat. Bobo puta, tapos nakakap ka pa ng ano yan? Riders? Tangina mo, bobo talaga to. Ano kasi J-Bot G? Ano kasi J-Bot G? Gago ka kasi gumawa mo si J-Bot G. Gago ko ano kasi J-Bot G? Bobo Tanginang itsura yan no? Tangina. Isang left field na bugok-bugok pukin ang ina mo ka. Ano ba si J-Bot G? Ano ka si J-Bot G? Ano ka si J-Bot G? Ang ina mo, wala na yun. Gago ka kasi. Ang ina mo, ano ka si J-Bot G? Talo na agad.
Gagawa. Tangina, ano ka si J-Bot G? Gago eh. Kung ano-anong pinagagagawa ang puta. Ang ina mo eh. Nai-distract ako sa'yo. Paraan si J-Bot G. Wala na. Hindi, gago. Meron ko yun. Ang ina mo. Di ako suko, gago. Ang ganda-ganda nun eh. Ito, ano ba? Ako na. Hindi ba? Ano ka si J-Bot G? Ano ka si J-Bot G? Kinakayabang mo ka pa kahit malakas na linya pa kopyahin mo. Galing na sa contender yung haymaker o, di niya pa nakuha yung panalo. Kaya dapat ka pang mag-aral. Kulang ka pa sa knowledge kasi masyado ka pang wex. Kaya paano to uobra sa IT kung tinalo ka nung teka? Ako natalo din. Pero papaalala ko sa'yo na, champion at undefeated yun sa akin nakaisa. Habang ikaw tinalo ka ng outdated na teknolohiya. Real talk. Di ka nagwagi kay TechFlow kasi naubusan ka ng idea at creativity. Kaya dapat lang ipaayos mo sa tech yan si RAM memory. Kasi bilang new blood, ikaw dapat yung nagwagi kasi ikaw yung nasa rookie time. At ang nakakahiya doon ay na-outplayed ka ng player na wala na sa prime. Gago. Na-outplayed ka ng player na wala na sa prime kaya hindi to tatago sa akin. Malayo pinagkaibahan. Pan-Tyler Hero ka lang, ako yung 90 Shaq O'Neal na pambanggaan at in-expose ko na baho mo. At malinaw na sa amin na magagaya mo lang mga linya nila at kahit kailan ni isa sa amin ay walang balak na gayahin ka. J-Bot. Pakinan neto, puro J-Bot. Ayan, napapala mo, kakainom ng Shembot. Kina mo, J-Bot pa, gago. Gago ka. Puro J-Bot na lang, tangina. Bakit suran pa yun ng Horato, ha? Nag-scratch na nag-scratch. Parang freestyle ni Saint Ons. Yeah. Ribat muna. Talo ko sa labang ko kay Tek. Hindi ko naman yung tinatanggi. Eh, ikaw nga yung tinalo sa FRB, iluto daw yung laban, wala namang may pake. Tangina. Yung mga grupo niyang Ningrata, cooking show daw, pati si Mami, Lucid, cooking show daw yung laban, feeling ang angas. Doon ko napatunayan na basta Ningrata, bias. Tayo. Game, round 3. Buhay! Game! Ang ina-J-Bot nito, natulog yung crowd. Hindi ko pa talaga eh. Ang inakay. Yung J-Bot pa, gago. Matapos tirahin yung pisngi niyang namamaga at sa mindset at sa buhay niya nawak, pag-usapan naman natin yung pangalan. Boy Francis! Pastor! Hindi porket Francis na pastor pa, pwede ka na umastang Pope. Putang ina ka! Kasi tae ka lang. Pwede pang Pope. Putragis ka. Siya si Deacon. Yung may brief na bacon. Yung pisngi niya, parang silicone. Ang sarap mong pagkasyahin sa Pokeball, total mukha ka namang Pokemon. Paparating na aking prime na parang Megatron. Ikaw ay edible sa gutom na incredible. NBA All-Star laban sa Kongs Unbelievable Basketball. Waldo! Kaya itong si Deacon, dakdakan sa mukha na parang Gary Payton. Rinig ko aba sa dibdib na parang ringtone. Hindi ito yung 13 na yung tinalo ako si Jason. Mapit, di pangihinayangan na tapakan, wala kang halaga, wag feeling icon. Lalamunin ng buo, call me Python. Mapapahiya ka sa akin, boy, daig pa ang nasinson. Teka, ano pa ba ang di ko pa na-imumulti sa Deacon? Baka pwede na rin arson. Pero ito info. Di ba yung Deacon kawani ng simbahan? Di ba? O bakit sa lugar ng mga demonyo ka patuloy na Tangina, sumabay pa yung plato at pinggan. Kasi
Sumabay pa yung plato at binggan. Kasi alam nila ngayong gabi may mukhang mababasagan. Oo, freestyle pa. Let's go. Balik tayo. Di ba yung Deacon kawani ng simbahan? O bakit sa lugar ng mga demonyo kapatuloy na sumasalang? Kaya yung pangalan niya na Deacon, connected sa napili niyang larangan na pastanganan. Ang hirap mong murahin, Deacon, kasalanan to pangayan. Porket pastor yung apelyedo. Kakapalo ka sa pit mo, sarap mo na yung sapat. Parehas eh, texture. Kaya yung pangalan niya na Deacon, connected sa napili niyang larangan na pastanganan. Ang hirap mong murahin, Deacon, kasalanan to pangayan. Porket pastor yung apelyedo, pinangalanan yung sarili niya na Deacon, punyeta ka. Hindi lang basta makapal yung pisngi, matigas din yung muka. Grabe ba? Kamukhang-kamukha niya si... Grabe ba? Sobrang tigas ng muka, parang graba na. Mapagbalat kayo, parang hiso ka. Ang sarap mong pulbusin gamit kamiha. Teka, corny ba? Ito mag-supper ka. Corona na may tinik, ipatong sa ulo niya. Iatang malaki na krus para hatakin niya tambalusin pa. Ipako kanyang mga paa, mga kamay magkabila. Panindigan mo yan, total gusto mo namang maging isa sa kanila. Ika'y hipokrito at ungas. Ako na baguhan, nagpakabatikan para bigyan ka ng basbas. Bigyan ka ng basbas. Angat natin lirisismo, wag lang puro patawa. Game? Game! Gusto nyo makarinig ng image gusto nyo makarinig ng image anagram hologamit? Game? Game! Patilunuan lang pandinig Sige, subukan nga. Kung kakasa ka ba, kakaba ka ba, kadakasa. Nagtataas-taasan, huwag kang aasta-asta pagkat tabas ka sa aking patalim na di basta-basta. Piling angat itong tanga, di nakataka-taka. Pagkapugot ko ng ulo, makikita sa kamay ko mga mantsa. Yung tama, makikita sa walang buhay niyang mga mata. Ibibitin sa taas habang tumutulo, mainit niyang dugo ay gagawin tsaa. Pagka hiwa siya ay hiwalay dinig. Yung natunog ng 5 o 50-50 yung lagay. Pagka wang-wang nitong siren, sa ambulansya isakay pero hindi. Rekta ka baong ilagay, di na umabot pa sa tour na siya'y tuluyang pinatay. Gusto niya ba marinig sa linya niya yung mga tao dyan? Di niya makikinig sa'yo, bobo yung mga yan. Gago. Game. Left field. Yan yung estilong napili at ginamit, di ba? Gustong mag-pricing at maging miyembro ni Ari, kasi kahit lakasan pa yung speech, yan ay tatamaan. Power strike ni Barry Bonds. Nung left field, mag-ahabol. Pagpalo ko ay home run. Kaya di ako uuuga dyan. Kahit bang sayad pa yung technique par. At alam natin lahat na walang kwenta yung left field. Pag may kalabang technical, tas nagpapaka-horror core para makasindak, sir. Ulol, di ako matatakot sa'yo. Mukha kang BGC boy na email player. Ang emo, ang BGC boy na email player, ano yan? Pag maglalaro kayo, nakamaskara ka pa? Malamang pag magpipik na ng hero, laging Balmond yung gamit niya. Kasi pinanindigan niya na yung estilo niya. Malimaw daw kuno itong batang laki sa Google. Pa-horror core ka pa. Pag silip ko sa cover photo mo, doodle. Pag silip ko sa cover photo mo, doodle, di bagay sa'yo par. Tapos aasta ka pa na goons. Alam mo nakakatakot sa'yo? Nagawa mong pagkulabin yung Dragon Ball at Sailor Moon. Ina mo, kaya umaangasan mo ko, masyado ka pang weak sa gantong gera. Uminamaster ka ng estilo. Para sa akin, walang kwenta. Porket mapera rich kid postura mo, pero sa akin niya hindi mabenta. Huwag mo akong yayabangan ng achievement. Baka sampalin kita ng kubeta. Baka sampalin kita ng kubeta. Kaya yung pagharap mo sa akin, sarili mo ginawa mo lang katawa-tawa. Ang killer clown at kayo mismo yung ebidensya na itong unorthodox, pinaslang ko lang gamit ang komedya. Pero maiba tayo, tanong ko lang, kayo mismo musga mga bro. Rapper ba talaga to? O nakikisingit na naman?
Masikip na yung hip-hop tol, di ka namin dito kailangan kasi postura pa lang, kita na pagka-garbage. Kaya bibigyan ng emotional damage yung naging rapper lang nung napuso yung mga 24 bars challenge. Gago. Habang kami hip-hop till we die, literal na we can do this all day. Habang itong putang inang to, nag-rap lang para magpa-cute sa my day. Bakit? Naranasan mo na bang pumila ng mahaba sa open mic, makakanta lang? Oh. Alam kong di mo naranasan yun. Katayan ng punto. Katayan ng punto na walang kwenta pagiging hip-hop rapper kung di mo ginagamitan ng puso. Kaya bilang sundalo ng sining, puso at pawis ang inalay, kaya patipato na nga rin. Okay lang hindi kami sumikat, sapat nang masaya kami sa ginagawa namin. At last, hindi ako ang simula at hindi ako ang wakas. Tandaan niyo ako ang Deacon at tagapagsalita ng nasa itaas. Ang sabi ni Boss Joe. Grabe yung laban na yan ha. Siren, magingay para sa laban na yan oh. Yo Siren, kalugbog. Deacon versus JRM. Ang resulta, 4-1 para kay Deacon. Nengrata, sabi yung bias yung Nengrata. Yo, ako nga pala si Little Jumbo. Ako yung nag-iisang pumoto kay JRM. Kasi yung first round nila, nakuha yung Deacon para sa akin. Kay Deacon. Tapos sa second round, doon ako gumasi sa linis ng performance. Doon na kay JRM. Tapos yung third round, JRM. So yun, Lucid. Round 1 binigay ko kay Deacon. Medyo nabawi niya yung mga mabibigat na tumama na punches nito niya sa ribatas. So, bumenta sa akin yung ribatas. So okay naman yung round 1. Bumenta naman na yun. Pero yun nga, nabawi ni Deacon. And then sa round 2 binigay ko kay DRM. Solid. Though parang benta pa rin naman yung pag-recover ni Deacon. Pero kasi sobrang dragging nung nangyari. Kaya binigay ko kay DRM. And then sa round 3, yun nga, nagtuloy-tuloy yung momentum nito ni Deacon. And then medyo ano ko. Proud dun yung mga dala niyang jokes. Pagdating naman kay Deacon, since siya yung pangalawang banat, hinabol niya yung energy ni JRM, yung mga punchline niya tumatama. Yung round 2, though nag-choke doon, ang haba ng choke doon ni Deacon, kung hindi niya nahugot yung kasunod niyang mga bars doon, bibigay ko kay JRM. Pero yung nahugot niya yung mga lines siya doon, ang gaganda ng mga punchlines, talagang pinili ka talagang hugutin. So, yung round 2 binigay ko kay Deacon. Tsaka yung round 3, yun, binigay ko na kay Deacon. Yung round 3 kasi, yun pinamalakas si JRM para sa akin. Pero si Deacon lumamang ng kahibla lang doon. Kumbaga, round 1, tie, round 2 at round 3, Deacon. Yo, Balasik nga pala ng Batang Mental, yan. Shoutout nga pala sa Money in the Wood, sa Cultures by Nature, sa Art and Rod, tsaka sa Barak Streetwear, yan. Unang round, JRM. Guys, tahimik kayo dyan. Binigay ko yung laban kay Deacon. Kasi nung pumasok kasi nung nag-round ko sa JRM, akala ko kasi yung parang sobrang haba kasi nung setup na ginawa ni JRM. Pero yung kalagitnaan niya, nagustuhan ko kasi syempre nakuha niya lahat ng round doon sa kalagitnaan. Then yung nag-round na si Deacon, yun nakuha ni Deacon yung tuloy-tuloy na punches na wala nang paligid-ligid. Bully na agad. Yun. Tapos yung round 2, malinaw yun kay JRM yun. Talagang talo si Deacon doon. Malinaw sa akin yun. Tapos yung round 3, kasi nga nawala doon si Deacon. Paulit-ulit siya doon sa angle na sa tumawa na lang. Pero walang puntos yun. Kaya malinaw kay yun. Bali, all 1 na. Pero yung round 3 ko binigay ko kay Deacon. Kasi yun nga, sa setup kasi doon kasi nagkakatali. Mas sa akin yung setup na ginagawa ni Deacon kaysa sa sobrang habang setup na ginagawa ni Jerry. Kaya 1, 3 kay Deacon. Shoutout sa XRPL. Goddamn. Mango Beats.